Hello mga kabakit, ito na ang episode 2 ng Year End Ride Cavite Loop namin. Sana ay nagustuhan nyo ang episode 1. Ito ang Diocesan Shrine at parokya ng Our Lady of Candelaria na karaniwang kilala bilang simbahan ng Silang. Isang simbahang parokya ng Romano Katoliko sa munisipalidad ng Silang dito sa lalawigan ng Cavite. Sa ilalim ng Diocese ng Imus, ang titulin nito ay ang Our Lady of Candelaria, kilala rin bilang Our Lady of Candles. Ang simbahan ay kilala sa estilo ng arkitekturang kolonyal ng Espanya at mga retablong may impluwensyang Rococo. Ito ang pinakalumang umiiral na simbahang bato sa lalawigan ng Cavite na natapos noong 1639. Ang simbahan at retablo ng parokya ng Our Lady of Candelaria ay idiniklara bilang isang pambansang kayamanang kultural ng National Museum of the Philippines noong February 3, 2017. Noong ika-16 ng Mayo 1859, sa panahon ng paghahari ni Queen Isabella II ng Espanya, ang mga baryo ng Alas-as at Sinalillo ay hiniwalay mula sa bayan ng Indang, Cavite upang buuin ang bayan ng Alfonso. Pagkatapos ng 2 taon noong Enero 20, 1861, ang unang kura paroko, Reverend Father Fray Jose de Santa Teresa, ay tinanggap sa Alfonso sa presensya ng mga mataas na opisyal ng simbahan at sibil. Ang Kaibiyang Tunnel ang pinakamahabang tunnel sa kalsada sa Pilipinas na may sukat na 300 meters. Ito ay tinayo noong huling bahagi ng dekada 2000 na nagsimula noong 2009 at binuksan noong 2013 na nag-uugnay sa Ternate, Cavite at Nasugbu, Batangas. Bilang isang mas mabilis na ruta sa Mount Palay-Palay. Sa simula, ito ay isang konseptual na proyekto mula noong kalagitnaan ng dekada 90. Mabilis nitong naging isang tanyag na tanawin at palatandaan para sa mga turista at siklista dahil sa mga tanawin sa baybayin. Ngunit ang katanyagan nito ay nagdulot ng trapiko at pansamantalang pagsasara bilang isang no tourism zone noong 2015 bago muling binuksan na may kontrol na pag-access. Ito ang Bonifacio Shrine and Eco Tourism Park, isang makasaysayan at ekologikal na palatandaan na matatagpuan sa paanan ng bundok Nagpatong at bundok Buntis sa Maragondon, Cavite. Ang shrine ay inialay sa lider ng revolusyonaryong Pilipino na si Andres Bonifacio na ipinanganak noong 1863 at nasawi noong 1897. Ito ay nagmamarkahiya sa lugar kung saan pinatay sina Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio noong 1897. 3:20 PM na makarating kami dito sa Bonifacio Trial House dito sa Maragondon, Cavite. Pulikat pa ako. Pulikat pa ako. Saan kayo galing yan, sir? Manila pa. Eto, taga Cavite talaga to. Sabang ako eh. Ito lang pala. Ito po, pasuyin na lang po. Dito pa. Apo, purpose address, complete mo. Dalaw na po kayo, sir. Dito po. Purpose. Visit lang eh, no? Sige po. Tour. Address. Caloocan. Vlogger yata po si sir eh. Vlogger kayo, sir. Vlogger na walang vlog. Kala ko vlogger kayo. Ito, vlogger to. Meron siyang ano. Pwede sir maging sticker? Oh. No, sige yan ako. Ako, hindi ko natin Okay. Ako bagger eh. Hindi ko natin yan sa akin. Hirap magpa. Pre, may pupunta dito mga vlogger din eh. Siyempre, kaya makahingi ba ng sticker? Nung ano dapat kami ng 29 pumunta.
Meron akong sasa. Ito na. Sinagay na kita. Nilagyan mo na. Oo. Doon po tayo sa Sarado kayo ng 29? Ay, nung Monday. bukas po to. Bukas mo. Monday hanggang Saturday. Sunday sila sara. Oo. Kasi nung nakita ko yung post niya, may naka-post doon sa Google, yung Dati picture. yan, sir, dating management. Oo, kaya hindi kami tumuloy nung Binago na yung ano niya, Monday to Saturday na, Ah. 9 to 4. pinalitan na. Opo. Kaya hindi kami tumuloy nun na ano. Pwede nyo na sariwan doon. Ay, pwede na. Jen, iba na. Ayun. Thank you, sir. Oh, ito pala. Ito pala dito. Ito pa rin yung bahay, no? Ingat po kayo sir, madulas po yung Ay, pa. Thank you, sir. Anong name nyo, sir? Pa? Anong name nyo? Rasi po. Sir Rasi. Opo. Ayan. Thank you, Sir Rasi. Ano? Pinapakita ano yun. Oo. Sino kaya nag-painting niya? Ano? Dito siya ano. Dito nililitis sa second floor yata yun. Nililitis siya. Yung court martial na puro kay Aguinaldo. Ito ang Roderico Reyes Ancestral House na mas kilala bilang Bonifacio Trial House. Ay isang makasaysayang bahay at museo sa Maragondon, Cavite. Ito ay itinayo noong 1889 at nagsilbing isang korteng militar kung saan ito ay naging saksi sa paglilitis kay Andres Bonifacio noong 1897. O, tinutulan pa. Nanalo siya. Kaso tinutulan. Dapat daw abogado. Si Bonifacio maliit lang no? Oo, dito tayo. Kay Bonifacio. Ayan. O yan, dati pa. May mga ano pa pala rito. Souvenir. Oo, yun ang pangalan niya sa Himagsikan, Nakambini. Si Oryang. Nabutan pa niya yung nanalo si Quezon, presidente. Kaya galit na galit, tontuwa siya na, natalo rin ang Madaya. Kasi yung taksil. Kasi nga, di ba, ang nagpapatay si Aguinaldo. Kaya, di ba naglaban sila ng presidential election? Si Quezon tsaka si Aguinaldo, natalo si Aguinaldo. Kaya sinasabi, ang unang presidente kung tutusin, si Bonifacio. Kasi nga, tinatag niya yung Himagsikan. Pag may army ka na daw, may gobyerno ka na, ibig sabihin. Kasi nakapagtatag siya May army siya. No, di ba nakapagtatag siya ng mga ng katipunero. So ibig sabihin may lumalabas na gobyerno na. Pag may sundalo ka daw kasi may may gobyerno ng umiiral na, ibig sabihin. May parang may sistema ng umiiral na di ba?
Balikan natin ang bahagyang kasaysayan ng himagsikan, kung paano humantong sa paglilitis at pagpatay sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Ang plano para sa isang bagong pamahalaan ay naitatag simula ng pagsisimula ng Revolusyon ng Pilipinas noong Agosto 23, 1896. Ang layunin nito ay pag-isahin ang mga Katipunero sa ilalim ng isang pamunuan. Ang paksyon ng Magdalo ay nomina kay Emilio Aguinaldo, habang ang paksyon ng Magdiwang ay nananatili kay Bonifacio na ang supremo ng Katipunan. Noong Marso 22, 1897, ang revolusyonaryong pamahalaan ay naitatag sa konbensyon sa Tejeros. Si Emilio Aguinaldo ang naging pangulo ng bagong pamahalaan, habang si Bonifacio ay diniklara bilang Ministro ng Loob o DILG. Gayunpaman, si Daniel Tirona ng Magdalo ay nagtanong sa mga kwalifikasyon ni Bonifacio para sa posisyon. Sa kadahilanang ito at kanyang kapangyarihan bilang nangungunang opisyal o bilang pagiging supremo, idiniklara niya ang lahat ng mga paglilitis na walang bisa. Magdalo si si Aguinaldo, alam ko eh. Ito. Hindi, pero kasama rin siya eh. Oo. Pero tinatag niya Magdalo. Ang tinawag siya ni anong alias niya, Ah. Magdalo yung niya. Si Aguinaldo. Ito, original pa pre oh. Ito, magdiwang. O ano na lang yan. Replica. Haring bayan. Taas-taasan. Ayan o, Haring Bayan. Sige ha. Sa Cavite, sinisigaw, ang hari ng bayan. Ang hari ng bayan. Sabi hindi, Haring Bayan. Parang pinapalaganap na authority, ano siya sa power. Sinalubong, sinalubong siya, pinatawag. Kaya siya pumunta, kasi nag-aaway yung faction nung ni Aguinaldo, tsaka yung ni Bonifacio, parang may hindi pagkakasunduan, nagtatalo. So, binimbita siya para pag-usapan. So, siya, para pagkasunduin, yun ang purpose niya. Puta, bigla election, hinain yung election. Yan, long live the Supremo. Ito, Dre, dito inano. Dito.
Dito nilitis. Sila lang yan. Oo, dito nilitis yan. Ayan si Oriang. Kasi nanonood si Oriang nung nung nililitis eh. Tapos parang sinabi ni Rip. Direct ng mga to. Isang sundalo na Si Bonifacio ay nagtatag ng kanyang sariling pamahalaan sa Naik, Cavite. Siya ay naaresto dahil sa pagtanggi sa revolusyonaryong pamahalaan. Sa utos ni Emilio Aguinaldo sa Indang, Cavite, ang kanyang asawang si Gregoria de Jesus o Ka-Oriang at kilala din sa tawag na Lakambini ng Himagsikan. At ang kanyang kapatid na si Procopio ay naaresto rin. Si Andres Bonifacio ay dinala sa isang korteng militar dito sa bahay na ito ng Maragondon para sa isang paunang pagdinig. Noong Mayo 5, 1897, ang magkapatid na Bonifacio ay kinasuhan ng korteng may pagtataksil at sedisyon. Noong Mayo 6, 1897, sila ay hinatulan ng parusang kamatayan. Pero wala si Aguinaldo dyan no? Wala, ang time na yun. Siya? Oo. Pero mga alipores niya Ang magkapatid na Bonifacio ay dinala ni Major Lazaro Macapagal sa Bundok Tala noong Mayo 10, 1897. Sa sandaling makarating sila sa hulog, isang baryo sa loob ng saklaw ng bundok nagpatong. Binuksan ni Major Macapagal ang kanyang selyadong utos. Sa pagpilit ni Bonifacio, ang utos ay nagpahayag ng matinding parusa ang naghihintay sa kanya kung siya ay mabigo na ipapatay ang magkapatid na Bonifacio. Ang pagkamatay ng ama ng revolusyon, si Andres Bonifacio, ay nananatiling kontrobersyal hanggang sa ngayon. Buti nga pre-reserve to pre, no? Sa kasalukuyan, ang bahay na ito ay ginawang museo. Ang museo ng paglilitis ni Andres Bonifacio ay formal na binuksan noong Nobyembre 28, 2014. Si Arnel Pasiano D. Casanova, Pangulo at namumunong opisyal ng Bases Conversion and Development Authority, ang naging paunahing tagapagsalita ng kaganapan. Nagtatampok ito ng mga lifestyle diorama na nagpapaalala sa eksena ng paglilitis kay Andres Bonifacio. Turing pa din niya si Mariano Alvarez no? Sino? Ha? Turing niya. Siya yung nagsabi, nasa lubong niya lang. Siya yung nagsabi, iba yung nahanap niya. Si Mariano Alvarez yung nagsabi, wala na, patay na. Ang daming ginawang sulat si si Oriang naitabi niya Tara dito, kay Oriang. Sa gitna natin si Oriang. Ang muna na. Ha? Kuha tayo dito, Jeng, kay Oriang. Ayan. Dito sa gitna. Ayan. Jeng, kuna mo ako dito, Jeng. Ito. Mulan? Oo. Siya. Buti na ilagay ko yung jacket ko rin sa Yan. Yung katalikod. Kasi yung nakasulat yan Kaya nakasulat. Pinaganda ko yan KKK yan pre. Buti na natin helmet natin, pinasok natin. Hindi ko na itabi. Ayun pag sinum.
di ba? KKK yan. Oh, hindi ako, uulan eh. Ay, likod. At least, saan na lang tayo, no? Sa Kapitolyo. Imus. Awi. Oo. May picture lang naman tayo, di ba? Dapat pala dito, Ching, eh, oh. Saan? Katipunero, eh, oh. Mabuti nakababa na tayo sa bundok. Oo. Katipunero, eh, oh. One, two, three. Yan lang. Oo. Kasi kukulan natin. Sana to eh. Tao ni Aguinaldo. Nangyari na ito. Nilibis. Oo, dito ang latest. May t-shirt sila eh. Oh. Anong t-shirt? Yan lang. Proceeds of souvenir for the maintenance. Ano nakalagay? Yung benta. Yung kitain punta rin sa maintenance. Ay, hindi yan. Yung mga, ano mo. Hindi, pag... Mabibili ka? Oo. Magkano kaya to, no? Kasi ano yung box? Nga eh, oh. Kano mo? Eh, baka alam nila kuyang. Oo nga eh. Baka sila ang bibenta. Yung mag, di ba? Ayan o, KKK. Oo. O kaya ito. Yung bahay ng paglilitis, di ba? Bonifacio Trahe. Ayun, baka may t-shirt. Oh, yung t-shirt, maganda rin, Ano ba kay no? kuya? Maganda rin yung ano, yung tela, eh, oh. Map. Ayun po. Oo, yan. Oh, Bonifacio. Bonifacio na yan. Trial. Trial house, yan, maganda. Tapos ito. Yung bahay, maganda eh. Yung, yun yung ano niya. Tanong mo. Kung natin magkaano. Ayos ah. Ganyan yung lock ng araw, no? Baka may biometrics siyempre. Ha? Biometrics. Yan, tutulak mo. Kano na ila kanina ni kuya? Yan. No? Ayos, biglang ulan, biglang hinto. Biglang ulan, biglang hinto. Ay, tanong mo sa'yo. Kuya, magkano t-shirt? May tindahan ba dito? Palapit kuya? Meron. Kaya lang. Sige. Soft drinks kuya. Soft drinks nyo. Yeah. Oh, soft drinks yung. Yung t-shirt nyo magkano? 250. 250. Yung mag? 250. Ayan o. Kuha ko souvenir. Oo. Ano yun eh, ano daw, pang maintenance eh, no? Ang ano, para suporta. Ako, maganda po yun. Dami po nagpupunta rin dito. Oo. Nag-aama dyan ng souvenir. At sinusuot na ito. Oo. Dati dumadaan ako dito, kaya lang hindi ako nakakatuloy. Yung ano, kaya sabi ko sadyain ko na, sadyain namin. Dapat nung, ano yung Bonifacio eh, birthday niya eh.
Opo, nung ano po, nandito mga... Etong inano ko sabi ko, akala ko holiday yung Monday. Kaya, yung ganito kuya oh. Yung bahay ng paglilitis. Ano po? Yung ganitong design oh. Ang ano po? Oo. Tsaka yung isang mag. Ano pong mag? Yung ganito, yung bahay ng paglilitis. Ay. Yung ganito, Bonifacio Trial House, yan. Ano souvenir? Ito po. Yan, medyo maganda-ganda yung imprenta na ito. Gan yan. Tsaka yung ganitong t-shirt, yung itim. Ano. So, Sunday lang sarado. Opo, sandulan po. Binago na pala, no? Kasi tinignan ko yung picture doon sa Google, nakapaskil, Monday sarado. Hanggang 4 lang kayo. Opo, hanggang po lang. Buti nakaabot pala kami. Ano po, sir? Medium po o... Tignan ko nga yung medium. Baka sakto lang yun. Baka malaki yung large eh. Medium po. Yan, medium. Ay, yung ano, yung ganito, yung bahay. Bahay po. Para sa anniversary ulit niya may susutin ako. Opo, marami po ito. Yung mga nag-aaratas, mga nagpupuntahan na naglilibot po. Pero okay na tong medium. Lords po. Ay, di ba? Bahay pala na. Bahay. Okay lang yung medium. Ito. Nalagay pa. Ito. Medium. Yung pang ano yun? XL ba yan? KF? Ano yung KF? XL? XL ba yan? Sakto lang yan. Ah, L large. Wala ka medium? Medyo malaki. Medyo malakas. Oo. Kaya nga sa... Maganda yung pagkaka-imprenta kasi nito eh. Dark masyado. Tsaka yun yung bahay talaga eh, di ba? Sira meron pa. Ganyan po. Ito. Ano kaya ito? Lords. Large din? Opo. Large to eh. Large din. Ito. Ay, puro large na sa... Oo. Ayan, puro large na. Puro large na. Opo. Dami nasa ilalim. Large din.
Large din po. Wala na. Puros large din. Puro large. Ano ba ito? Ito yung large eh. Eto, ano po ito naka-display mo? Madumi na yan sir. Okay lang, kung medium naman eh. Kasi laki eh. Pag sinuot ko, malaki sa akin. Tignan mo itong KKK ko, sakto lang. Hindi, pwede mo naman sir pabawasan ng konti. Yan o. Kung pare-pair mo ba? Oo. Kaya pa naman yung sir. Sayang. Yan o. Ano Ito yan? nakakaya kasi ito sir eh, madumi. Hindi, lalabang ko naman yan. Naka-display. Naka-display siya. O sige, ito na lang large. Papalaki na lang ulit ako. Wala na, nauwas eh. Nag-uusan, nagaraan eh. Ito kaya. Ay, wala tayo sir. Ano sir? Eh, walang bariya? Oo. Nak, patay tayo dyan. Wala tayong mapapagbabarihan dyan. Wala admin na eh sir eh. May pinuntahan eh. Nako. Sa ano, pwede bang ano yan? Gcash o ano? Ay, wala po tayo sir dito. 400 lahat eh, di ba? Wala kasi admin namin dito. May supot ka ba? Ano ako magkano eh. $200. Asa lang po dito sir? Ito lang po. Oh, ito na. Isa lang. Picturean ko lang po sir. Ito, yung ano. Apat, yan. Picturean ko lang po ito. Yan, makakita. Isisend. Maraming salamat Sir Rasi at sa kasama mo. Pasensya na, hindi ko nakuha ang pangalan niya. Maraming salamat sa pag-assist niyo sa amin at sa dedikasyon niyo sa inyong trabaho. More power sa inyo. Ang Pambansang Komisyon sa Kasaysayan ng Pilipinas, NHCP, ay nag-install ng dalawang makasaysayang marker na nagpapaalala sa gusali sa harapan nito. Ang unang marker sa Ingles ay inilagay noong 1948 ng naunang ahensya ng NHCP, ang Komite sa Kasaysayan ng Pilipinas o PHC. Ito naman, kung sino yung nagpatayo Ah, pinatuloy at nung kung kailan po itinayo ito mismong building na ito. si Rodrigo Reyes. Ang pangalawa ay sa Pilipino ay nilagay noong 2000 ng naunang ahensya ng NHCP. Ang Pambansang Institute sa Kasaysayan o NHI ay nagtalaga sa gusali bilang isang pambansang makasaysayang pook noong July 4, 1997. At ang katotohanan ito ay nabanggit din sa pangalawang marker. 5:50 PM na nang dumating kami dito sa dambana ng Watawat. Hindi na kami nakapasok sa loob dahil padilim na din at ginagawa daw yung building. Kaya nagpakuha na lang kami ng mga picture dito sa tapat. ...6:07 PM na napalis na kami dito sa dambana ng Watawat. At papunta na kami sa Old City Hall ng Imus, na siya ding capital province ng Cavite. ...6:25 PM na kakadating lang namin dito sa Old City Hall ng Imus, ang capital province ng Cavite. Ito ay ang de jure na kabisera ng lalawigan ng Cavite, na matatagpuan 20 kilometers o 12 miles timog ng Metro Manila.
Nang magdekrito si Pangulong Ferdinand Marcos ng paglipat ng luklukan ng pamahalang panlalawigan mula sa 13 Martires noong July 11, 1977. Gayunpaman, karamihan sa mga tanggapan ng pamahalang panlalawigan ay nasa 13 Martires pa rin. Ang Imus ay opisyal na ginawang lungsod kasunod ng isang plebisito noong July 30, 2012. Ang Imus ay ang lugar ng dalawang pangunahing tagumpay ng Katipunero sa panahon ng Rebolusyon ng Pilipinas laban sa Espanya. Ang labanan sa Imus ay nangyari noong September 3, 1896 at ang labanan sa Alapan noong May 28, 1898. Ang araw kung kailan unang ipinakita ang watawat ng Pilipinas na naging dahilan upang tawagin ang Imus na flag capital of the Philippines. Ang dalawang kaganapan ay pinagdiriwang taon-taon sa lungsod. Ang Imus Historical Museum ay nagpaparangal sa kasaysayan ng lungsod sa pamamagitan ng muling pagganap ng mga eksena mula sa Rebolusyon. Ang pangalang Imus ay nagmula sa Tagalog na Imos o Imus, ibig sabihin ay kabo o dulo ng lupa. (6:52 PM) paalis na kami ng Old City Hall ng Imus. Next destination namin ay sa Aguinaldo Shrine sa May Kawit, Cavite. PM na dumating ako dito sa Aguinaldo Shrine. Wait ko lang si Jeng dahil nagkahiwalay kami kanina sa traffic. Ang Emilio Aguinaldo Shrine o ang Cavite El Viejo Shrine ay isang pambansang shrine na matatagpuan dito sa Kawit, Cavite, kung saan idiniklara ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong June 12, 1898 o Araw ng Kalayaan. Upang gunitain ang kaganapan na ngayon ay kilala bilang Araw ng Kalayaan. Isang pambansang holiday ang watawat ng Pilipinas ay itinaas dito ng mga mataas na opisyal ng gabanmento tuwing July 12 bawat taon. Ang bahay ay ngayon ay isang museo. Noong June 12, 1898, ang kalayaan ay ipinahayag mula sa bintana ng malaking bulwagan. Ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas ay binasa na may akda nito, si Ambrosio Rianzares Bautista. Ang Deklarasyon ng Kalayaan ay pinagtibay ng Kongreso ng Malolos noong September 21, 1898. Pinalawak ni Pangulong Aguinaldo ang kanyang bahay mula 1919 hanggang 1921, na ginawa itong isang monumento sa watawat at bansa. Tayo siya ng isang maringal na Independence Balcony na ginamit ni na Aguinaldo at mga mataas na opisyal ng Pilipinas sa mga pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Maraming bisita ngayon ang nag-aakala na ang balkonya ang tunay na lugar ng proklamasyon ng kalayaan. Pinagkaloob ni Aguinaldo ang kanyang bahay sa gobyerno ng Pilipinas noong June 12, 1963 upang ipagpatuloy ang diwa ng Rebolusyon ng Pilipinas ng 1896 na nagtapos sa kolonyalisasyon ng Espanya sa bansa. PM, magpapagas muna ako dito sa Petron bago kami magkalas ni Jeng at bago ako pumasok ng Capitex.
8:13 PM dito na kami maghihiwalay ni Jeng. Papasok na ako ng Cavitex. Maraming salamat paring Jeng sa another adventure and educational ride. Keep safe then. Nang makarating ako ng bahay. Thank you Lord at ligtas kami nakauwi ni Jeng. Maraming salamat din sa inyo mga kabakit sa pag-watch ng video namin. Masasabi kong sulit ang hirap at pagod kapalit ng mga nakita namin mga makasaysayang mga lugar. Hanggang dito na lang ulit mga kabakit. Sana'y patuloy niyong subaybayan ang aming mga rides. Bye bye and keep safe.